Lumayas ka. Wala kang silbi. Ang sigaw ni Carlos habang isinasara ang pinto sa gitna ng dilubyo. 3 araw pa lang, matapos kong isilang ang aming anak, itinapon kami sa kalsada na parang basura habang suot ng kabit niya ang aking singsing. Ninakaw niya pati ang huling sentimong pambili ng gatas. Sa dilim ng gabi at lamig ng ulan, may pag-asa pa bang sumikat ang araw para sa amin? Ano ba, Tessa? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Ang baho mo, ang losyang mo, at wala ka ng ibang ginawa, kundi umiyak at magreklamo. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo at sa batang yan na hindi man lang tumitigil sa pag-iyak. Ang bawat salitang binitawan ni Carlos ay tila mga talim na humihiwa sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng aming maliit na sala. Yakap-yakap ang 3 araw na sanggol na si Maya. Ang sakit ng bawat tahi sa aking ibabang bahagi ay hindi maikukumpara sa hapdi ng bawat insultong lumalabas sa bibig ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. Sa aking kamay ay hawak ko ang kanyang paboritong asul na polo na maingat kong tinatahi ang laylayan kahit pa umiikot ang aking paningin dahil sa puyat at pagod. Inisip ko na sa maliit na serbisyong ito, baka sakaling mapangiti ko siya pag-uwi niya mula sa trabaho. Ngunit ang polong iyon ay hinablot niya mula sa aking kamay at marahas na itinapon sa sahig. Sa likuran ni Carlos, unti-unting lumabas mula sa aming silid ang isang babaeng balot ng mamahaling pabango, si Stella. Nakasuot siya ng isang manipis na seda at sa kanyang daliri ay kumikinang ang gintong singsing na ibinigay sa akin ni Carlos noong aming anibersaryo. Ang panginginig ng aking tuhod ay hindi na mapigilan. Tumingin ako kay Carlos, naghahanap ng kahit katiting na awa, ngunit ang tanging nakita ko sa kanyang mga mata ay pandidiri. Carlos, ano ito? Kakapanganak ko pa lang. 3 araw pa lang. Saan mo kami gustong pumunta? Ang aking tinig ay gumaralgal. Halos hindi na lumalabas sa aking nanunuyot na lalamunan. Ang bawat paghinga ko ay tila may kasamang bubog na sumasaksak sa aking dibdib. Ngunit sa halip na sumagot, marahas niyang kinuha ang aking lumang bag at sinimulang isilid doon ang ilang piraso ng aking damit at ang mga tila basahan ng lampin ni Maya. Hindi ko na problema kung saan kayo pupunta. Basta simula ngayon, hindi na kayo bahagi ng buhay ko. Kay Stella na ang bahay na ito at siya na ang reyna rito. Huwag mo na kaming gambalain pa. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hinila niya ako sa braso patungo sa pintuan. Sinubukan kong kumapit sa hamba ng pinto, nagmamakaawa para sa aking anak, ngunit mas malakas siya. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin at ang marahas na pagbagsak ng ulan sa aking balat. Nakaluhod ako sa maputik na semento, yakap ang aking anak na nagsimulang magwala sa yak dahil sa lamig. Ngunit ang mas masakit na dagok ay nang maalala ko ang aking itinatagong alkansya sa ilalim ng higaan. Ang tanging perang naipon ko mula sa paglalabada bago ako manganak na nakalaan para sa bakuna at gatas ni Maya. Carlos, ang pera. Ang pera para sa gatas ni Maya nasaan? Ang aking sigaw ay halos malunod sa dagundong ng kulog. Binuksan ni Carlos ang bintana na nang bahagya at may itinaas siyang isang maliit na lalagyan. Ito ang aking alkansya. Ito ba? Ipinambili ko na ng bagong sapatos para kay Stella. Isipin mo na lang na bayad mo ito sa lahat ng pagkain at tirahang ibinigay ko sa iyo sa loob ng 3 taon. Wala kang silbi, Tessa. Kahit ang pagiging ina ay hindi mo kayang gampanan ng maayos. Ang bawat salita niya ay tila isang sumpa na bumaon sa aking puso. Ang malakas na paghampas ng pinto ay yumanig sa buong kabahayan, hudyat ng tuluyang pagtatapos ng aking pangarap. Nakaupo ako sa gitna ng dilim, sa ilalim ng baha ng ulan, habang ang bawat patak nito ay tila humahalo sa aking mga luha. Ang aking katawan ay tila nawalan na ng pakiramdam, ngunit ang tibok ng puso ni Maya na nakadikit sa aking dibdib ang tanging nagpapaalala sa akin
na kailangan kong huminga. Napatingin ako sa aming bintana kung saan aninag ko ang anino ni Carlos at Stella na nagtatawanan habang nagsasalin ng alak. Ang lahat ng aking sakripisyo, ang lahat ng aking pagtitiis sa hirap para lamang magkaroon kami ng maayos na buhay, ay nauwi lang sa basurang itinapon sa gilid ng daan. Habang ang aking mga daliri ay unti-unting namamanhid sa lamig, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Ito ba ang hantungan ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi ang magmahal ng tapat? Saan ako kukuha ng lakas para sa susunod na hininga kung ang mundong aking kinatatayuan ay gumuho na sa ilalim ng aking mga paa? Huwag kang bibitiw, Maya. Huwag kang bibitiw, anak. Ang bawat salita ay tila isang panalangin pilit na lumalabas sa aking nanginginig na mga labi. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking likuran ay parang mga karayom na tumutusok sa aking laman. Ngunit wala akong pakiramdam kundi ang bigat ng aking anak sa aking mga bisig. Ang paningin ko ay unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Ang ingay ng paligid, ang ragasan ng tubig sa kanal, ang malalayong busina ng sasakyan ay unti-unting naglalaho hanggang sa ang tanging narinig ko na lamang ay ang mahina at gumaralgal na paghinga ni Maya. Sa gitna ng putikan, naramdaman ko ang pagbigay ng aking mga tuhod. Tuluyan na akong binuwal ng kawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng dilim ang aking malay, naramdaman ko ang isang pares ng mga kamay. Hindi ito tulad ng kamay ni Carlos na puno ng puot, kundi mga kamay na magaspang, nanginginig, ngunit may dalang kakaibang init. Diyos ko, iha, ano ang nangyari sa inyo? Isang tinig ng isang matandang babae, ang huling umabot sa aking pandinig bago ako tuluyang nawalan ng ulirat. Nagising ako sa amoy ng usok at lumang karton. Ang liwanag na nagmumula sa isang maliit at aandap-andap na lampara ay sumasayaw sa mga dingding na gawa sa tagpi-tagping plywood at yero. Sinubukan kong bumangon, ngunit ang kirot sa aking puson ay agad na nagpabalik sa akin sa pagkakahiga sa isang manipis na banig. Maya, ang aking unang sigaw ay puno ng takot. Huwag kang mag-alala, iha. Maayos ang lagay ng apo ko. Busog na siya at mahimbing na natutulog. Isang matandang babae ang lumapit sa akin. Bitbit ang isang plastik na tasa na may lamang mainit na lugaw. Siya si Nanay Rosa. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng mga kulubot. Bakas ng maraming taon ng paghihirap sa ilalim ng init ng araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng kabutihang akala ko ay naglaho na sa mundo. Inilibot ko ang aking paningin sa loob ng kanyang dampa. Napakaliit nito. Halos hindi kami magkasya. Ngunit bawat sulok ay malinis sa kabila ng kahirapan. Nakita ko si Maya na nakabalot sa isang lumang t-shirt, ngunit tuyo at tila komportable sa loob ng isang kahon ng prutas na nagsisilbi niyang duyan. Doon, sa gitna ng karalitaan, naramdaman ko ang isang seguridad na hindi ko kailanman naramdaman sa piling ni Carlos. Bakit niyo po kami tinulungan, Nanay Rosa? Wala po akong maibabayad sa inyo. Ninakawan ako ng sarili kong asawa. Ang aking pagtatapat, habang ang mga luha ay muling nagsisimulang dumaloy. Ang bawat subo ng mainit na lugaw ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa aking nanghihinang katawan. Hinaplos ni Nanay Rosa ang aking buhok. Sa mundong ito, iha, hindi lahat ng tulong ay may kapalit. Minsan, kailangan nating maging tao para sa kapwa natin. Nakita ko ang sarili ko sa iyo noong kabataan ko. Nawalan din ako ng anak sa gitna ng isang bagyo dahil wala kaming masilungan. Ang kanyang tinig ay gumaralgal at nakita ko ang panandaliang hapdi sa kanyang mga mata bago niya ito itinago sa pamamagitan ng isang ngiti. Iyon ang naging simula ng aming bagong buhay. Si Nanay Rosa ang naging pader na sumasangga sa akin habang unti-unti kong binubuo ang aking sarili. Sa gabi, habang natutulog si Maya, madalas kong makita si Nanay Rosa
na nakatingin sa isang kupas na larawan na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Isang maliit na bata ang nasa larawan, nakasuot ng magarang damit na kabaligtaran ng kasalukuyang kalagayan ng matanda. Gusto ko siyang tanungin, ngunit alam kong may mga sugat na mas mainam na manatiling nakatikom. Isang hapon, habang sinusubukan kong tahiin ang butas sa aking tanging kumot, isang marahas na kalabog sa pintong yero ang nagpagulat sa amin. Ang bawat hampas sa pinto ay tila niyanig ang marupok na pundasyon ng dampa. "Rosa, lumabas ka riyang matanda ka. Alam naming nakuha mo na ang pera mo sa pangangalakal. Huwag mo kaming pagtaguan." Ang sigaw ng isang lalaki mula sa labas ay puno ng banta. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ni Nanay Rosa habang mabilis niyang itinago ang kupas na larawan sa kanyang dibdib. Ang takot na akala ko ay naiwan ko na sa bahay ni Carlos ay muling bumalik, mas matindi at mas malapit. Sino ang mga taong ito? At anong sikreto ang itinatago ng matandang babaeng nagligtas sa aming buhay? Habang papalakas ang kalabog sa pinto, niyakap ko si Maya ng mahigpit. Batid na ang katahimikang natagpuan namin ay isa lamang palang maikling sandali bago ang susunod na unos. Ang amoy ng nabubulok na basura at ang alingasaw ng kanal ang nagsilbing musika sa aking bawat paggising. Ngunit sa halip na pandidiri, ang naramdaman ko ay isang matinding uhaw. Uhaw na mabuhay, hindi para sa sarili ko, kundi para sa munting anghel na himbing na natutulog sa loob ng isang kahon. Ang bawat hapdi ng aking mga tahi at ang bangungot ng mukha ni Carlos ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung itinapon kami na parang basura, mula sa basura rin kami babangon. "Iha, huwag kang masyadong lumayo. Maraming mapagsamantala rito sa tambakan." Paalaala ni Nanay Rosa habang maingat niyang isinisilid ang mga plastik na bote sa kanyang sako. Pinanood ko ang kanyang bawat galaw. Ang liksi ng kanyang mga kamay sa kabila ng katandaan ay isang sampal sa aking nakaraang karupukan. Habang naglalakad ako sa gilid ng isang malaking patahian sa dulo ng kalsada, napansin ko ang isang bunton ng mga makukulay na tela na itinapon sa isang gilid. Ang mga ito ay mga retaso, mga tira-tirang piraso na wala ng halaga para sa mga sastre. Kinuha ko ang isang mahabang piraso ng telang maong at isang matingkad na pulang seda. Sa aking mga mata, hindi ito basura. Ito ang mga piraso ng aking nadurog na pangarap na maaari ko pang pagdugtong-dugtungin. Nanay Rosa, maaari ko po bang hiramin ang inyong karayom at sinulid? Tanong ko pag-uwi namin sa dampa. Sa loob ng ilang oras, habang ang tanging liwanag ay ang naghihingalong apoy ng kandila, sinimulan kong pag-isahin ang mga retaso. Ang bawat tusok ng karayom sa matigas na tela ay tila isang paraan ng pagpapalabas ng lahat ng galit na nakaimbak sa aking dibdib. Ang sakit ng pagkatusok sa aking daliri ay hindi ko na pinansin. Mas masakit pa rin ang alaala ng bawat sampal ng salita ni Carlos. Sa gitna ng aking paggawa, kinuha ko ang munting piraso ng pulang seda. Maingat ko itong tinahi sa harap ng bag na aking ginagawa. Bumubuo ng mga letra na unti-unting naging isang pangalan. Maya. Ito ang aking gintong sandali sa gitna ng karalitaan. Habang hinahaplos ko ang pangalan ng aking anak sa ibabaw ng basahang tela, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa akin. Ang bag na ito ay hindi lamang lalagyan ng gamit. Ito ang aking deklarasyon ng digmaan laban sa tadhana. Samantala, sa isang malaking bahay na hindi kalayuan sa aming kinasasadlakan, magkayakap sina Carlos at Stella sa isang malambot na sofa. "Huwag kang mag-alala, mahal ko. Konting tiis na lang at mapapaalis na natin ang mga squatter na yan. Kapag nakuha na natin ang lupang ito, itatayo natin ang pinakamalaking kondo sa Maynila." Bulong ni Carlos habang hinahalikan ang kamay ni Stella. Wala silang kaalam-alam na sa kabilang panig ng bakod
Ang babaeng kanilang tinawag na basura ay nagluluto na ng isang plano na kailanman ay hindi nila inasahan. Kinaumagahan, bitbit ang aking unang likha. Nagtungo kami ni Nanay Rosa sa palengke. Dito, Tessa, dapat ay marunong kang tumingin sa mata ng mamimili. Huwag mong ipakita na kailangan mo ang benta. Ipakita mo na ang produktong hawak mo ay may kaluluwa. Turo ni Nanay Rosa sa akin. Ang kaba sa aking dibdib ay tila isang tambol na nagpapabilis ng aking paghinga. Inilabas ko ang aking bag na gawa sa retaso. Maraming dumaan, maraming tumingin ng may halong panunuya, ngunit isang matandang ginang ang huminto at hinawakan ng tela. Ang ganda ng pagkakatahi nito, iha. At ang pangalang ito, parang may kwento. Wika niya. Akmang kukunin na niya ang pera sa kanyang pitaka nang biglang may mabilis na aninong dumaan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang marahas na paghila sa aking mga kamay. Ang aking unang bag, ang tanging piraso ng pag-asa na aking pinagpuyatan, ay biglang nawala. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na tumatakbo palayo sa gitna ng siksikan ng mga tao. Magnanakaw! Ang bag ko! Tulong! Ang aking sigaw na halos malunod sa ingay ng palengke. Tumakbo ako ng buong lakas, hindi alintana ang sakit ng aking katawan. Dahil alam ko na kapag nawala ang bag na yon, mawawala rin ang unang hakbang ko patungo sa kalayaan. Ngunit sa gitna ng aking paghabol, isang malaking bulto ng tao ang aking nabangga, na naging sanhi ng aking pagbagsak sa semento. Sa aking pag-angat ng tingin, isang pares ng sapatos na gawa sa katad ang bumungad sa akin, at isang malalim na boses ang narinig ko sa aking itaas. Ito ba ang hinahanap mo, miss? Ito ba ang hinahanap mo, binibini? Ang tinig na yon ay malalim. Tila isang mahinang agos ng tubig na nagpapakalma sa bawat himaymay ng aking nanginginig na katawan. Inangat ko ang aking tingin mula sa semento. Doon, nakatayo ang isang lalaking may katamtamang pangangatawan. Suot ang isang kupas na t-shirt na kulay abo at maong na pantalon. Sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang aking bag na gawa sa retaso, habang ang kaliwa naman ay nakalahad upang tulungan akong tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng panghuhusga, kundi ng isang uri ng pag-unawa na bihirang matagpuan sa magulong paligid ng Divisoria. Inabot ko ang kanyang kamay at sa sandaling magdampi ang aming mga balat, naramdaman ko ang init ng kanyang palad na tila ba nagbigay ng panibagong lakas sa aking nanghihinang tuhod. Ngunit agad ko ring binawi ang aking kamay. Ang takot na dulot ng bawat pananakit ni Carlos ay mabilis na bumalik. Tila isang bakod na naghihiwalay sa akin sa mundong labas. Sa salamat. Ang maikli kong tugon habang mabilis na kinuha ang aking bag. Pinagmasdan ng lalaki ang bag na aking hawak. Maganda ang pagkagawa nito. Matibay ang tahi at ang kombinasyon ng mga kulay. May sining. Puna niya habang nakatingin sa tahi ng pangalang Maya. Napahinto ako sa kanyang sinabi. Sa loob ng maraming taon, ang tanging narinig ko mula kay Carlos ay ang mga salitang, "Wala akong silbi at isang basura." Ngayon, isang estranghero ang nakakita ng halaga sa bagay na binuo ko mula sa mga itinapong tela. Anton ang pangalan ko. May sapa ako ng mga tela sa dulo ng kalyang ito. Kung kailangan mo pa ng mga retaso o kaya naman ay murang tela, puntahan mo lang ako. Wika niya bago siya tumalikod at naglakad palayo sa gitna ng siksikan ng mga tao. Nanatili akong nakatayo doon, nakatingin sa kanyang likuran, habang ang tibok ng aking puso ay unti-unting kumakalma. Bumalik ako kay Nanay Rosa na nooy alalang-alala na habang karga si Maya. Diyos ko, Tessa, saan ka ba nagpunta? Muntik na akong tumawag ng tanod. Bungad niya sa akin. Ikinuwento ko ang nangyari at nakita ko ang isang kakaibang nangiti sa mga labi ng matanda. Si Anton? Kilala ko ang batang iyon.
Mabuting tao siya. Ngunit tulad mo, may dala rin siyang mabigat na krus mula sa kanyang nakaraan. Bulong ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang pisngi ni Maya. Napatingin ako sa aking anak. Napansin ko rin kanina nang makita ni Anton si Maya, panandali ang dumaan ang isang anino ng lungkot sa kanyang mga mata. Isang lungkot na pamilyar sa akin, ang lungkot ng isang taong may nawala. Lumipas ang mga oras at ang palengke ay naging mas magulo at mas maingay. Habang nag-aayos kami ng aming mga gamit para umuwi, isang pamilyar at matapang na amoy ng mamahaling pabango ang biglang humalo sa amoy ng tuyo at pawis sa paligid. Ang amoy na yon ay tila isang babala na nagpapatayo ng bawat balahibo sa aking katawan. Lumingon ako sa aking likuran. Doon, ilang metro lamang ang layo, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng malapad na sombrero at itim na salamin, pinaliligiran ng mga bodyguard na may dalang mga shopping bag mula sa mga mamahaling botika. Si Stella. Ang babaeng naging sanhi ng aking pagkakalugmok ay narito, sa gitna ng palengkeng aking kinabubuhayan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kayabangan, tila ba ang lupang kanyang tinatapakan ay pag-aari niya. Ang takot at galit ay muling nag-uunahan sa aking dibdib. Paano kung makita niya ako? Paano kung makita niya si Maya? Isiniksik ko ang aking sarili sa gilid ng isang malaking tumpok ng sako habang ang aking puso ay tila sasabog na sa kaba. Sa sandaling iyon, ang tanging iniisip ko ay ang protektahan ng aking anak mula sa mga matang walang ibang alam kundi ang manghamak at manakit. Ngunit bago pa man ako tuluyang makapagtago, isang malakas na boses ang narinig ko sa aking tabi. "Oh, Tessa! Akala ko ba ay uwi na kayo?" Si Anton yon, pabalik na sa kanyang sapa at ang kanyang malakas na pagtawag ay naging sanhi ng paglingon ng lahat ng tao sa aming direksyon, kabilang na ang babaeng may itim na salamin. Ang bawat pagtama ng matulis na takong ng sapatos ni Stella sa semento ay tila isang malakas na paghampas sa katahimikan ng paligid. Kahit pa napapalibutan kami ng ingay ng Divisoria, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang itim na salamin at sa likod nito ay sumilip ang mga matang puno ng panghahamak at gulat. Ang kanyang labi, na pinahiran ng matingkad na pulang lipstick, ay dahan-dahang humubog ng isang mapanuring ngiti. "Tessa, ikaw nga!" Ang kanyang boses ay matinis, tila isang kiskis ng bakal sa sahig. Lumapit siya sa akin, habang ang kanyang mga bodyguard ay marahas, na nagtabi sa mga taong nakaharang sa kanyang daraanan. "Akala ko ba ay lumipad ka na, patungong probinsya para doon maghirap? Bakit mukhang dito ka na, sa gitna ng mga basura nagkakalat?" Hindi ako makakibo. Ang aking dila ay tila nakadikit sa langit-ngit ng aking bibig dahil sa tindi ng kaba at kahihiyan. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap ni Nanay Rosa kay Maya, habang si Anton naman ay lumapit sa aking tabi. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong dahil sa pagtataka. "Sino siya, Tessa?" Mahinang tanong ni Anton. Ngunit bago pa man ako makasagot ay sumingit na si Stella nang may halong tawa. "Sino ako? Ako lang naman ang reyna ng bahay na dating tinitirhan ng basurerang ito," wika ni Stella habang nakatingin kay Anton mula ulo hanggang paa. "At ikaw naman?" Mukhang nakahanap na agad ang ating kawawang Tessa ng bagong mapagkukunan ng gatas at panggastos. "Hindi ka rin talaga nag-aaksaya ng panahon, no? Kahit amoy kanal ka na, nakakuha ka pa rin ng lalaking papatol sa'yo." Ang bawat salita ni Stella ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha sa gitna ng maraming tao. Ang mga naglalakad sa palengke ay huminto at nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanuring titig sa aking lamog na anyo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyang nararamdaman ko para sa aking sarili at para kay Nanay Rosa. "Tama na yan, miss.
Hindi ko alam kung ano ang atraso niya sa'yo, pero wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan sa harap ng maraming tao. Mahinahon, ngunit mariing sambit ni Anton. Ang kanyang tinig ay may awtoridad na hindi ko inaasahan mula sa isang simpleng tindero ng tela. At sino ka para pagsabihan ako? Alam mo ba kung magkano ang suot ko ngayon kumpara sa kabuuan ng sapang tinitindahan mo? Sagot ni Stella habang dinuduro si Anton. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, isang pamilyar na bulto ng tao ang lumabas mula sa likuran ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Si Carlos, suot niya ang kanyang mamahaling polo na tila ba hinding-hindi siya nanggaling sa hirap. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit nang makita niyang katabi ko si Anton. Ano ito, Tessa? Kaya pala ayaw mo pang lisanin ang Maynila dahil may bago ka na palang kinalolokohan. Ang malakas na sigaw ni Carlos habang lumalapit sa amin. Akala ko ba ay napakabanal mo? 3 araw pa lang matapos kang palayasin. May kasama ka na agad na lalaki? Ito ang gaslighting na kabisado ko na. Ang pagbaligtad sa katotohanan upang ako ang magmukhang masama sa harap ng lahat. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa lahat na siya ang nagtaksil, siya ang nagnakaw ng aking pera, at siya ang nagtapon sa amin sa ulan. Ngunit ang tanging nagawa ko ay ang itungo ang aking ulo habang nanginginig ang aking buong katawan. Umalis na tayo rito, Tessa. Hindi sila karapat-dapat sa luha mo. Bulong ni Anton habang hinahawakan ang aking balikat. Tumalikod kami. Ngunit bago pa man kami makalayo, ang paningin ni Carlos ay napako sa kahon ng prutas na karga ni Nanay Rosa. Doon, dahan-dahang gumalaw si Maya at naglabas ng isang maliit na tunog ng pag-uha. Napahinto si Carlos. Ang kanyang mukha ay panandaliang nawalan ng kulay. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi ko maintindihan kung ito ba ay pagsisisi o isang mas masamang balak. Sa kabilang banda, si Stella ay agad na humawak sa braso ni Carlos, tila natatakot na mawala ang atensyon ng lalaki sa kanya. Halika na, Carlos. Huwag nating sayangin ang oras natin sa mga hampas lupang yan. Hila ni Stella sa kanyang asawa. Ngunit si Carlos ay nanatiling nakatitig sa direksyon namin, partikular na sa sanggol na kanyang itinakwil. Nakaalis kami sa palengke, ngunit ang bawat hakbang ko ay tila may kasamang mabigat na bakal. Pagdating sa dampa, tiningnan ko ang aking mga kamay, magaspang, madumi, at puno ng kalyo mula sa pagtatahi. Doon ko naramdaman ang isang matinding pagbabago sa loob ng aking dibdib. Ang bawat pangungutya ni na Carlos at Stella ay nagsilbing gasolina sa apoy na unti-unting nagliliyab sa aking puso. Hindi na ako papayag na tapak-tapakan nila muli. Kung kailangan kong dumanas ng higit pang hirap upang maipakita sa kanila na kaya kong bumangon nang wala sila, gagawin ko. Habang nag-aayos kami ng mga retaso sa gabi, isang hindi inaasahang balita ang dumating sa pamamagitan ng radyo ng aming kapitbahay. May mga usap-usapan tungkol sa isang malaking developer na nagnanais na gibain ang lahat ng dampa sa aming lugar upang tayuan ng isang shopping mall. At ang pangalan ng kumpanyang hawak nito ay pamilyar sa akin. Ito ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Carlos. Sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang aming laban. Ang muling pagkikita namin sa palengke ay simula pa lamang ng isang mas malaking unos na paparating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Tessa na iiyak lamang sa gilid. Ang bawat kalyo sa aking mga daliri ay saksi sa bawat gabi na hindi ako natulog dahil mas matindi ang hapdi ng gutom ng aking anak kaysa sa tusok ng karayom sa aking balat. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang alikabok mula sa mga lumang tela na aking hinahati at tinatahi sa ilalim ng maliit na silong ng dampa ni Nanay Rosa. Ang init ng tanghali ay sumasabay sa singaw ng lupa, ngunit hindi ko ito iniinda.
Ang tanging mahalaga sa akin ay ang matapos ang 10 bag na kailangang maihatid sa palengke bago lumubog ang araw. Sa paligid ko ang mga kapitbahay sa baryo, sina Aling Marites na naglalabada at si Mang Jose na nagtitinda ng balut ay abala rin sa kani-kanilang pakikipagsapalaran sa buhay. Sa kabila ng aming kahirapan, may isang hindi nakasulat na batas sa lugar na ito. Walang iwanan kapag ang isa ay nalulunod na sa baha ng problema. Tessa, magpahinga ka muna. Kanina ka pa dyan sa makina. Baka pati ikaw ay maging retaso na rin. Biro ni Nanay Rosa habang iniuunat ang kanyang likuran mula sa pagkakayuko sa kanyang sako ng mga plastik na bote. Ngumiti lang ako ng pilit habang ang aking mga kamay ay patuloy sa mabilis na paggalaw. Ang bawat tahi ay tila isang hakbang palayo sa alaala ng marangyang buhay na ipinagkait sa akin ni Carlos. Ngunit ang katahimikan ng aming paggawa ay biglang nabasag ng isang mahina at gumaralgal na tunog. Galing ito kay Maya. Agad akong napatayo nang maramdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang munting katawan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula at ang kanyang paghinga ay tila isang mabilis na takbo ng orasan. Nanay Rosa, ang init ni Maya. Sobrang taas ng lagnat niya. Ang aking sigaw na puno ng taranta. Hinalungkat ko ang aking maliit na pitaka sa ilalim ng banig. Ang tanging laman nito ay ilang pirasong barya na kulang pa pambili ng isang boteng gamot. Ang bawat sentimo na kinita ko sa unang 3 bag ay naipambili ko na ng gatas at tuyo kahapon. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay muling bumalot sa aking puso. Napatingin ako sa labas sa madilim na ulap na tila nagbabadya ng panibagong ulan. Sandali lang, Tessa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Wika ni Nanay Rosa bago siya mabilis na lumabas ng dampa. Wala pang ilang minuto, narinig ko ang tinig ni Aling Marite. Aling Marites at ng iba pa naming kapitbahay. Isa-isang pumasok ang mga kamay sa aming maliit na pintuan. Mga kamay na may hawak na 50 piso, 10 piso, at kahit mga barya na tila kinalap mula sa kani-kanilang mga alkansya. Ito, Tessa. Pandagdag sa panggamot kay Maya. Huwag kang mag-alala. Malalampasan niyo rin ito. Sabi ni Mang Jose habang inilalagay ang kanyang barya sa aking palad. Ito ang gintong sandali sa gitna ng aming dusa. Ang mga taong halos wala na ring makain ay nagawang magbigay para sa kaligtasan ng aking anak. Ang init ng kanilang malasakit ay tila masigit pa sa anumang kayamanang ibinigay sa akin ni Carlos noon. Dinala namin si Maya sa klinika at doon ay nakita ko si Anton na nakatayo sa tapat ng botika. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tessa, narinig ko ang nangyari. Huwag mo nang isipin ang bayad sa gamot. Kinausap ko na ang pharmacist. Mahinahon niyang sabi. Ang kanyang kabutihan ay tila isang malambot na unan na sumasalo sa aking pagod na damdamin. Gusto ko siyang yakapin at magpasalamat, ngunit ang tanging nagawa ko ay ang tumango habang ang mga luha ay muling nag-uunahan sa aking mga mata. Nang makauwi kami at dahan-dahang bumaba ang lagnat ni Maya, naramdaman ko ang isang panandaliang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang yon ay tila isang panaginip na mabilis na naglaho. Isang malakas at nakakangilong tunog ng busina ng truck ang yumanig sa buong baryo. Ang tunog na yon ay hindi pamilyar. Ito ay tunog ng panganib. Mabilis kaming lumabas ni Nanay Rosa. Isang malaking truck na may tatak ng kumpanya ni Carlos ang nakaparada sa bukana ng aming kalsada. Ilang mga kalalakihan na nakasuot ng uniforme at may hawak na mga dokumento ang nagsimulang magpaskil ng mga anunsyo sa bawat poste at pader ng aming mga dampa. Lahat kayo, mayroon lamang kayong 3 araw para lisanin ang lugar na ito. Ang lupang ito ay pag-aari na ng bagong developer. Ang sigaw ng isang lalaking may megaphone. Ang mga kapitbahay ko ay nagsimulang magwala, sumisigaw at umiiyak.
Ang lugar na nagsilbing kanlungan namin sa gitna ng unos ay kukunin na sa amin. Napatingin ako sa dokumentong nakapaskil sa aming pintuan at doon ko nakita ang lagda na tila isang sumpa sa aking paningin. Carlos Manuel, ang takot na nadama ko noon ay napalitan ng isang matinding puot. Hindi lamang niya ako itinapon sa ulan, ngayon ay gusto niya ring sirain ang tanging lugar na nagbigay sa akin ng pag-asa. Habang ang bawat tao sa baryo ay nagkakagulo, nanatili akong nakatitig sa truck na unti-unting umaatras. Paano namin lalabanan ng isang dambuhala kung ang tanging sandata namin ay mga retaso at barya? Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang naglaro sa aking isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ama upang tuluyang ibaon sa limot ang kanyang sariling dugo at laman? Gilingin niyo na ang lahat ng barong-barong na yan. Wala akong pakialam kung may tao sa loob o wala. Basta sa paglubog ng araw, dapat ay patag na ang lupang ito. Ang boses na yon na dumaan sa isang malakas na megaphone ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ito ang boses ng foreman, ngunit alam ko kung kaninong utos ang kanyang sinusunod. Sa aking loob, habang hinihimas ko ang maliliit na daliri ni Maya na mahimbing na natutulog, naramdaman ko ang isang uri ng lamig na hindi kayang ibigay ng ulan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila nakikipag-unahan sa ingay ng mga bulldozer na unti-unti nang lumalapit sa aming mga tahanan. Sa aking tabi, ang aking huling gawa, isang makulay na bag na yari sa pinagsama-samang retaso ng luma kong duster at t-shirt ni Maya, ay nakapatong sa ibabaw ng aming munting mesa. Ang kumpas ng aking kamay sa pagtatahi ay napatigil, pinalitan ng mahigpit na pagkuyom ng aking kamao hanggang sa mabaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ang bawat hakbang ko palabas ng dampa ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nakita ko ang aking mga kapitbahay, mga inang yakap-yakap ang kanilang mga anak, mga amang may hawak na piraso ng kahoy, at mga matatandang tulad ni Nanay Rosa na nakatingala sa langit, naghahanap ng himala. Ang ingay ng makina ng mga higanting bakal ay tila isang nagngangalit na halimaw na handang lumamon ng lahat ng aming pinaghirapan. Ngunit sa halip na tumakbo, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Ito ang lakas ng isang inang wala nang balak pang muling talikuran ng tadhana. Huwag kayong aalis. Ang lupang ito ay aming tahanan. Wala kayong karapatang gibain ang aming mga pangarap nang walang maayos na usapan. Ang aking sigaw na naging mitya para tumabi ang aking mga kapitbahay at bigyan ako ng daan. Naglakad ako patungo sa harapan ng pinakamalaking bulldozer. Dala ang aking bag na retaso na tila ba ito ay isang watawat ng aming dignidad. Sa sandaling iyon, ang takot ay tila isang aninong naglaho sa ilalim ng tirik na araw ng aking paninindigan. Sa gitna ng tensyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba si Anton, kasama ang isang lalaking naka-Amerikana at may hawak na mga dokumento, si Attorney Ramos. "Tessa, sandali. Mayroon kaming dalang temporary restraining order. Hindi nila maaaring ituloy ito." Ang tawag ni Anton at ang kanyang boses ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Ngunit bago pa man makalapit ang abogado, isa pang sasakyan ang huminto sa aming harapan. Isang marangyang sasakyan na pamilyar sa bawat hapdi ng aking puso. Bumaba si Carlos, suot ang kanyang mamahaling salamin na tila ba ang lahat ng nasa paligid niya ay mga insekto lamang na dapat tapakan. Lumakad siya patungo sa akin. Ang bawat hakbang ay puno ng pagyayabang. "Tessa, hanggang dito ba naman ay gumagawa ka ng eksena? Akala mo ba ay maililigtas ka ng mga basahang hawak mo? Ang lupang ito ay para sa progreso, hindi para sa mga taong tulad nyo na pabigat sa lipunan." Wika niya habang nakatingin sa akin ng may halong pandidiri. "Progreso? Ang tawag mo ba sa pagtatapon ng sarili mong dugo at laman sa kalsada ay progreso, Carlos?"
Ang aking mariing tanong, habang ang aking paningin ay hindi kumukurap sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paglapit ni Nanay Rosa sa aking likuran at ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader. Napansin ko ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Carlos nang makita niya ang matanda. Tila ba may isang bagay sa anyo ni Nanay Rosa na nagpabagabag sa kanyang loob. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa pamilya, Tessa. Ikaw ang pumili ng buhay na ito. At ikaw, lumingon siya sa foreman. Itumba niyo na ang unang bahay, ngayon din. Ang sigaw ni Carlos ay tila isang kidlat na nagpatahimik sa lahat. Isang bulldozer ang nagsimulang gumalaw patungo sa dampa ni Nanay Rosa. Ang dampa na nagligtas sa amin mula sa kamatayan. Hindi ako nag-isip. Tumakbo ako at tumayo sa mismong daraanan ng bulldozer. Ang aking mga braso ay nakadipa habang yakap ko ang aking bag na retaso. Sige, unahin niyo ako. Pero tandaan mo, Carlos, ang bawat piraso ng telang ito ay saksi sa lahat ng kasalanan mo. Hindi mo na ako mapapalayas sa pangalawang pagkakataon dahil wala na akong ibang pupuntahan. Ang aking sigaw na puno ng pait at tapang. Ang bulldozer ay huminto lamang ng ilang pulgada mula sa aking katawan. Ang paligid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakita ko ang panginginig ng panga ni Carlos sa galit. Lumapit siya sa akin ng mabilis. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa puot dahil sa pagkapahiya sa harap ng kanyang mga tauhan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malakas na paghampas ng kanyang palad sa aking pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong baryo at ang aking paningin ay panandaliang nagdilim dahil sa tindi ng lakas nito. Nakahawak ako sa aking pisnging, nag-aapoy sa hapdi, ngunit hindi ako natumba. Tumingala ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng isang uri ng ningas na hindi niya kailanman naitanim sa akin nung magkasama pa kami. Iyan lang ba ang kaya mo, Carlos? Ang manakit ng babaeng wala namang ginawa, kundi ang magsumikap. Ang aking mahinang bulong na mas nakakanginig kaysa sa anumang sigaw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tao sa baryo ay nagsimulang humakbang pasulong, pinaliligiran si Carlos at ang kanyang mga tauhan. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang paninindigan na hindi kayang bayaran ng anumang halaga. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang kakaibang tingin mula kay Nanay Rosa patungo kay Carlos. Isang tingin na tila ba may alam siyang isang lihim na kayang magpabagsak sa buong imperyo ng lalaking ito. Ang bawat tahi ay hindi lamang sinulid at karayom. Ito ay panalangin na diringgin din ng langit sa takdang panahon. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan habang nakatingin ako sa aking mga kamay na puno ng gasgas at pasa mula sa nagdaang gulo. Ang sampal ni Carlos ay nag-iwan ng bakas sa aking pisngi, ngunit ang apoy na itinanim nito sa aking puso ay mas nagniningas kaysa sa anumang sakit. Hindi ko akalain na ang bidyong kinuha ng isang batang kapitbahay habang nakaharap ako sa bulldozer ay magiging mitya ng isang himala. Sa loob lamang ng isang gabi, ang kwento ng ina ng retaso ay kumalat sa social media na umabot sa libu-libong tao na naantig sa aking paninindigan. Isang umaga, habang sinusubukan kong ayusin ang mga naanatirang tela sa ilalim ng aming dampa, isang puting sasakyan ang huminto sa dulo ng aming maputik na eskinita. Bumaba ang isang babaeng balot ng karangyaan, si Miss Elena, isang kilalang fashion designer na madalas kong makita sa mga lumang magasin na ginagamit naming pambalot ng tuyo. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay puno ng ingat, ngunit ang kanyang mga mata ay diretso sa bag na nakasabit sa aming pader. Ikaw ba ang gumawa nito, Iha? Ang tanong niya habang maingat na hinahawakan ang bawat tahi ng aking gawa. Tumango ako ng may halong kaba habang ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Napakaganda.
May kaluluwa ang bawat dugtong ng tela. Gusto kong mag-order ng 50 piraso para sa aking butik sa Makati. Ito ang paunang bayad. Nang ilapag niya ang isang makapal na sobre sa aking palad, naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Hindi ko akalain na ang mga telang itinapon ng iba ay magiging susi sa aking paglaya mula sa gutom. Dahil sa perang iyon, ang unang ginawa ko ay bumili ng isang segunda manong makina na dekuryente. Ang bawat huni ng makina ay tila isang kanta ng tagumpay sa loob ng aming maliit na dampa. Hindi na ako nag-iisa sa paggawa. Ang mga kababaihan sa baryo na dati ay wala ring trabaho ay tinuruan ko ring manahi. Ang aming dampa ay naging isang maliit na pabrika ng pag-asa kung saan ang bawat retaso ay nagiging simbolo ng aming pagkakaisa. Sa gabing iyon, matapos ang maraming buwan ng pagtitiis sa asin at tuyo, naghain kami ni Nanay Rosa ng isang espesyal na hapunan. Ang amoy ng nilulutong adobo ay pumuno sa bawat sulok ng aming tahanan. Ang bawat subo ng mainit na kanin na may kasamang malambot na karne ay tila isang rurok ng kaligayahan. Ito ang aming gintong sandali. Ang makitang busog si Maya at nakangiti si Nanay Rosa habang sabay-sabay kaming kumakain sa ilalim ng maliwanag na bumbilya na kailan lang namin naikabit. Ang bawat halakhak ni Maya ay tila musika na nagpapalimot sa lahat ng hirap na aming pinagdaanan. Gayunpaman, sa gitna ng aming pagdiriwang, isang misteryo ang muling kumatok sa aming pintuan. Isang mamahaling itim na kotse ang dumaan sa harap ng dampa at isang babaeng may edad na ngunit elegante ang bumaba. Lumingon siya sa paligid at nang magtama ang kanilang paningin ni Nanay Rosa, nakita ko ang biglang pagputla ng aking kasama. Madam Rosa, ikaw nga ba yan? Ang tanong ng babae nang may halong gulat at pananabik. Mabilis na tumalikod si Nanay Rosa at pumasok sa loob. Iniwan akong puno ng katanungan sa aking isipan. Sino nga ba talaga ang matandang nagligtas sa amin? Habang ang lahat ay himbing na sa tulog, isang anino ang dahan-dahang gumagapang sa gilid ng aming dampa. Ito ay si Stella. Ang kanyang mukha ay puno ng puot habang tinitingnan ng aming maliit na tagumpay mula sa malayo. Ang bawat balita tungkol sa pagsikat ng aking mga bag ay tila laso na sumisira sa kanyang isipan. Sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang bote na may lamang gasolina at sa kabila naman ay isang mitsa. Ang kanyang layunin ay malinaw. Kung hindi niya mapapatag ang aming lugar gamit ang bulldozer, dadaanin niya ito sa ningas ng apoy. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang likido sa mga tumpok ng tela na nasa labas ng aming pinto. Ang bawat patak ng gasolina sa tuyong tela ay tila isang hatol ng panibagong bihag sa gitna ng dilim. Isang kiskis ng posporo ang bumasag sa katahimikan ng gabi. At ang maliit na liwanag nito ay nagpatingkad sa demonyong anyo sa mukha ni Stella bago niya ito itinapon sa aming mga pangarap. Tulong! Ang mga pangarap ko, nilalamon na sila ng apoy. Ang aking sigaw ay halos maputol sa tindi ng usok na pumapasok sa aking baga. Sa gitna ng malalim na hating gabi, ang aming munting dampa ay binalot ng nagngangalit na kulay, kahel at pula. Ang bawat dila ng apoy ay tila isang gutom na halimaw na walang awang kumakain sa mga tumpok ng tela na aming pinagpuyatan. Nakatayo ako sa labas, pilit na hinahawakan ni Nanay Rosa habang pinapanood ko ang aking bagong biling makina, ang makina na simbolo ng aming pagbangon na unti-unting natutunaw sa tindi ng init. Ang bawat huni ng nasusunog na kahoy at ang paglagitik ng mga yero ay tila mga hiyaw ng sakit sa aking pandinig. Ang lahat ng aming dugo at pawis sa loob ng ilang linggo ay nagiging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Nang sumikat ang araw, ang tanging natira sa aming pabrika ng pag-asa ay mga itim na poste at ang masangsang na amoy ng sunog na tela.
Nakaupo ako sa tapat ng gumuhong dampa. Ang aking mga kamay ay puno ng uling habang sinusubukan kong maghanap ng kahit anong maililigtas. Wala. Kahit ang 50 bag na dapat ay ihahatid ko kay Miss Elena sa makalawa ay wala na. Ang bawat patak ng aking luha ay gumuguhit sa aking mukhang puno ng uling. Isang larawan ng kabiguan na tila ba hinding-hindi na mabubura. Sa gitna ng aking pagluha, naramdaman ko ang isang pamilyar na init sa aking likuran. Si Anton. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa aking tabi sa gitna ng mga abo. Hinawakan niya ang aking nanginginig na kamay at sa sandaling iyon, ang katahimikan niya ay mas may dalang lakas kaysa sa anumang salita ng pakikiramay. May mga bagay na hindi nasusunog, Tessa. Mahinahon niyang sabi habang hinihigpitan ng hawak sa aking palad. Ang galing mo, ang tapang mo. Hindi iyan kayang tupukin ng anumang apoy. Ito ang aming gintong sandali sa gitna ng trahedya. Habang nakaupo kami sa gitna ng guho, kinuha ni Anton ang isang piraso ng telang maong na himalang hindi tuluyang natupok. Pinagpag niya ang aborito at inilagay sa aking palad. Ang maliit na pirasong yon ay tila isang mensahe mula sa langit, na hanggat may natitira pang retaso, mayroon pang pagkakataon na muling manahin ng bukas. Ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Anton ay tila isang mitya na muling nagpasiklab sa naghihingalukong loob. Ngunit habang nililinis namin ang paligid, may isang bagay na kuminang sa ilalim ng isang sunog na tabla. Yumuko ako at kinuha ito. Isang hikaw na gawa sa ginto. May disenyong tila isang maliit na rosas. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makilala ko ang hiyas na yon. Ito ang hikaw na suot ni Stella noong huli kaming magkita sa Divisoria. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang malakas na sampal ng katotohanan. Ang sunog na ito ay hindi aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay sa aming kabuhayan. Ang aking panginginig dahil sa lungkot ay napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Tumingala ako kay Anton. Ang aking mga mata ay wala na ang luha, kundi isang matinding desisyon na hinding-hindi na magbabago. Hindi na ako iiyak, Anton. Pagbabayarin ko sila sa bawat hibla ng telang sinunog nila. Sa sandaling iyon, ang Tessa na marunong lang magmakaawa ay tuluyan ng naglaho. Isang bagong Tessa ang sumilang mula sa abo. Isang Tessa na handang gamitin ang bawat piraso ng katotohanan upang gibain ang mundo ng mga taong nagnanais na pumatay sa kanyang pangarap. Paano ko kaya haharapin ang isang kaaway na may salapi at kapangyarihan habang ang tanging hawak ko ay isang hikaw at ang aking nag-aapoy na paninindigan? Tessa, para sa anak natin ito, hayaan mo akong bumawi sa inyo ni Maya. Yang boses ni Carlos ay tila isang malambot na himig na pilit na humahaplos sa aking pandinig. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong dalang tamis, kundi ang amoy ng napanis na pag-asa. Nakatayo siya sa tapat ng aming sunog na dampa. Suot ang isang mamahaling polo na tila ba hinding-hindi siya nanggaling sa gitna ng dumi at uling. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang malaking teddy bear at isang supot ng mga imported na gatas. Ang bawat hakbang niya palapit sa akin ay tila isang paglapastangan sa lupang dinilig ng aking mga luha. Noong gabing itinapon niya kami sa ulan. Pinagmasdan ko siya ng walang kahit anong emosyon sa aking muka. Ang aking kanang kamay na nakatago sa loob ng bulsa ng aking apron ay mahigpit na nakakuyom sa gintong hikaw ni Stella. Ang ebidensya ng kanilang kasamaan, ang bawat salita ni Carlos tungkol sa pagbabago at pagsisisi ay tila mga hungkag na tunog na tumatalbog sa pader ng aking paninindigan. Anong ginagawa mo rito, Carlos? Hindi ba't sabi mo ay wala kaming silbi? Bakit ka bumabalik sa basurang itinapon mo na? Ang aking mahinahong tanong, ngunit ang bawat salita ay tila isang matalim na labaha. Nagkamali ako, Tessa. Nasilaw ako sa kinang ni Stella.
Pero ngayong nakikita ko kung gaano kakatapang, na-realize ko na ikaw ang tunay na kailangan ko. Para kay Maya, handa akong iwan ang lahat. Maibibigay ko na sa inyo ang buhay na nararapat sa inyo. Wika niya habang sinusubukang hawakan ang aking balikat. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pekeng kinang ng luha. Isang pag-arte na marahil ay uubra sa lumang tesa, ngunit hindi sa babaeng isinilang mula sa abo ng kanyang sariling pangarap. Ito ang gintong sandali ng aking paglaya. Inalis ko ang kanyang kamay sa aking balikat nang may halong pandidiri. Hindi si Maya ang kailangan mo, Carlos. Kailangan mo ang atensyong nakukuha ko ngayon dahil sa aking mga gawa. Kailangan mo ang perang maaari mong makuha sa akin dahil balita ko ay nalulugi na ang inyong kumpanya. Ang aking diretsong sagot na nagpabura sa ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat piraso ng kanyang maskara ay unti-unting nalalaglag. Inilalantad ang isang lalaking desperado at takot sa sariling anino. Sa kabilang dako ng kalsada, nakita ko si Stella na nakasilip mula sa loob ng kanilang sasakyan. Ang kanyang mukha ay puno ng panginginig sa galit at selos habang pinapanood ang kanyang asawa na nagmamakaawa sa akin. Ang bawat tulo ng pawis sa noo ni Carlos ay tila isang kasiyahan sa aking paningin. Ngunit sa gitna ng aming paghaharap, isang bulto ng tao ang lumitaw sa likuran ni Carlos, si Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at hapdi nang makita niyang magkalapit kami ni Carlos. Tessa? Ang mahinang tawag ni Anton ay tila isang mitya na nagpasabog sa katahimikan. Bago ko pa man maipaliwanag ang lahat, mabilis na lumapit si Carlos at inakbayan ako ng mahigpit, tila ba inaangkin niya ako sa harap ng lalaking nagbigay sa akin ng bagong buhay. Salamat sa pag-aalaga sa asawa ko, kaibigan. Pero simula ngayon, ako na ang bahala sa kanila. Pamilya kami, at ang pamilya ay laging nagkakabalikan. Ang mayabang na deklarasyon ni Carlos, ang sakit sa mga mata ni Anton, ay tila isang punyal na sumaksak sa aking puso. Tumalikod siya ng walang kibo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng kabiguan. Gusto ko siyang habulin, gusto kong isigaw na wala itong katotohanan, ngunit ang mahigpit na hawak ni Carlos sa aking braso ay tila isang tanikala na muling naggagapos sa akin sa aking madilim na nakaraan. Sa sandaling iyon, isang malamig na bulong ang narinig ko mula kay Carlos malapit sa aking tainga. Huwag kang gagawa ng ingay, Tessa. Kung ayaw mong malaman ng lahat kung nasaan talaga ang dokumento ng lupang tinitirhan ni Nanay Rosa. Ang bawat balahibo sa aking katawan ay tumayo sa tindi ng banta sa kanyang boses. Ang lalaking ito ay hindi lamang nagnanais na bumalik. Nagnanais siyang sirain ang lahat ng natitirang proteksyon na mayroon ako. Paano ko kaya mababawi ang tiwala ni Anton habang nakakulong ako sa ilalim ng mga bisig ng isang demonyong may hawak sa leeg ng aking kinabukasan? Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sa loob ng 3 araw, ang bawat pagpunta ko sa palengke ay tila isang paglalakad sa gitna ng yelo. Ang sapa ni Anton, na dati ay puno ng tawanan at mga kwento tungkol sa mga bagong dating na tela, ay tila naging isang kuta ng malamig na pag-iwas. Tuwing magtatama ang aming paningin, mabilis siyang lilingon sa ibang direksyon. Ang kanyang mga panga ay mahigpit na, nakakuyom na, tila ba ang bawat tingin ko ay isang paalala ng isang traidor na pangako. Ang sakit ng kanyang pag-iwas ay mas matindi pa kaysa sa anumang sampal na tinanggap ko mula kay Carlos. Hindi ko na kayang tiisin ang bigat sa aking dibdib. Isang gabi, habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa mga yero ng palengke, hinintay ko ang pagsasara ng kanyang sapa. Nakatayo ako sa anino ng isang malaking poste, yakap ang aking sarili habang ang lamig ay unti-unting nanunuot sa aking mga buto. Nang makita ko siyang mag-isa na nagliligpit ng mga rolyo ng tela, humakbang ako patungo sa kanya. Ang bawat tunog ng aking tsinelas sa basang semento ay tila isang babala.
Ngunit hindi ako huminto. Anton, kailangan nating mag-usap. Hindi mo ako maaaring iwasan habang buhay nang hindi man lang nakikinig sa katotohanan. Ang aking bungad, ang aking tinig ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka tuluyan na siyang lumayo. Huminto siya sa kanyang ginagawa, ngunit hindi siya lumingon. Ano pa ang dapat nating pag-usapan, Tessa? Nakita ko kayo. Nakita ko kung paano kanya yakapin at nakita ko kung paano ka nanatili sa kanyang tabi. Malinaw na ang lahat. Ang pamilya ay pamilya at ako ay isang hamak na tindero lang na dumaan sa buhay mo. Ang pait sa kanyang boses ay tila isang lason na dumadaloy sa aking sistema. Binablackmail niya ako, Anton. Ginagamit niya si Maya. Ginagamit niya ang lupang tinitirhan ni Nanay Rosa. Ang aking sigaw na nagpalingon sa kanya ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hindi paniniwala. Lumapit ako sa kanya, hindi na inalintana ang distansya. Akala mo ba ay babalik ako sa lalaking nagtapon sa amin sa putikan? Ang yakap na nakita mo ay hindi yakap ng pagmamahal, kundi yakap ng isang demonyong nais akong muling ikulong. Dahan-dahang lumambot ang anyo ni Anton. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding pagsisisi. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong dalhin ang lahat ng yan ng mag-isa? Ang kanyang mahinang tanong habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Naupo kami sa isang mahabang bangko sa ilalim ng isang aandap-andap na ilaw ng poste. Doon, sa gitna ng dilim at amoy ng basang tela, ibinuhos ko ang lahat. Ang tungkol sa hikaw ni Stella, ang banta ni Carlos, at ang takot ko para kay Nanay Rosa. Sa pagkakataong ito, si Anton naman ang nagkwento. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang asawa at anak na nawala sa isang sunog. Maraming taon na ang nakalilipas. Isang sunog na naging sanhi kung bakit takot na takot siyang makakita ng apoy at kung bakit ganun na lamang ang proteksyon niya sa akin at kay Maya. Ang aming mga sugat ay magkaiba, ngunit ang hapdi ay iisa. Ito ang aming gintong sandali. Sa ilalim ng malungkot na liwanag ng kalsada, hinawakan ni Anton ang aking mga kamay. Patawarin mo ako, Tessa. Hinayaan kong madaig ng selos ang tiwala ko sa iyo. Hinding-hindi na kita hahayaang lumaban ng mag-isa muli. Inangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang aking buhok bago niya idinikit ang kanyang noo sa aking noo. Ang init ng kanyang hininga ay tila isang gamot sa lahat ng aking pagod. Isang naginginginig na halik sa aking noo, ang naging selyo ng aming muling pag-uunawaan. Isang halik na puno ng respeto at pangako ng proteksyon. Ngunit ang aming kapayapaan ay panandalian lamang. Habang naglalakad kami pabalik sa dampa ni Nanay Rosa, isang bulto ng tao ang nakatayo sa tapat ng aming pinto. Isang matandang babae na nakasuot ng mamahaling itim na terno, pinaliligiran ng dalawang lalaking nakabarong. Nang makita nila, si Nanay Rosa nakalalabas lang mula sa dampa bitbit si Maya, sabay-sabay silang yumukod. Madam Rosa, sa wakas ay nahanap ka na rin namin. Ang inyong anak na si Doña Victoria ay pumanaw na at kayo ang tanging tagapagmana ng buong kumpanya ng textiles sa bansa. Ang pahayag ng matandang babae. Nanlaki ang aking mga mata. Ang Nanay Rosa na nakasama ko sa hirap. Ang Nanay Rosa na nagtutulak ng kariton ng basura ay ang nawawalang matriarka ng pinakamayamang pamilya sa industriya ng tela. Sa gitna ng aming pagkagulat, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang bumasag sa katahimikan. 3 patrol car ang huminto sa tapat ng sasakyan ni Carlos na nakaparada sa di kalayuan. Nakita naming kinakaladkad ng mga pulis si Stella palabas ng isang gusali habang siya ay nagsisigaw at nagpupumiglas. Hindi ako ang nagsunog. Si Carlos! Si Carlos ang may utos ng lahat. Ang kanyang hiyaw na umalingaw-ngaw sa buong kalsada.
Ngunit ang sasakyan ni Carlos ay mabilis na humarurot palayo. Iniwan ang kanyang kasabwat sa gitna ng kapahamakan. Ang laro ay nagbago na. Ang mga retaso ay unti-unti nang nabubuo bilang isang matibay na tela ng katarungan. Ngunit nasaan si Carlos? At ano ang gagawin niya ngayong alam na niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Nanay Rosa? Mula sa mga basahang itinapon sa gilid ng daan, bumuo ako ng isang kaharian na hinding-hindi na kayang gibain ng anumang bagyo o apoy. Ang bawat hininga ko ngayon ay hindi na puno ng alikabok at usok, kundi ng bango ng mga bagong tahi na tela at ang lamig ng aircon sa loob ng aking sariling gusali. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin sa gitna ng aking butik sa Makati, ang Retaso Queen. Suot ko ang isang eleganteng ternong gawa sa pinagsama-samang sutla, isang disenyong nagpapaalala sa lahat na ang kagandahan ay nagmumula sa mga bagay na akala ng marami ay wala nang pakinabang. Ang aking mga kamay, bagamat may mga bakas pa rin ng hirap, ay hindi na nanginginig sa takot. Ang pagbabago sa aming buhay ay tila isang mabilis na pag-ikot ng gulong ng tadhana. Sa tulong ni Nanay Rosa, na ngayon ay kilala na bilang Doña Rosa ng Valderrama Textiles, ay mabilis kaming nakabangon. Ngunit hindi ko hinayaang ibigay niya sa akin ang lahat ng libre. Ginamit ko ang kanyang mga materyales, ngunit ang bawat disenyo, ang bawat diskarte sa pagbebenta, at ang bawat pawis na ibinuhos ko ay galing sa sarili kong pagsisikap. Hindi na ako ang Tessa na nagmamakaawa. Ako na ang Tessa na nagbibigay ng trabaho sa daan-daang kababaihan mula sa aming dating baryo. Tessa, napakaganda mo ngayon. Siguradong matutuwa si Nanay Rosa kapag nakita niya ang kinalabasan ng iyong unang fashion show. Bulong ni Anton habang lumalapit sa akin. Suot niya ang isang maayos na barong at ang kanyang mukha ay wala na ang lungkot na dati ay nakatago sa kanyang mga mata. Siya ang tumatayong manager ng aking mga supply, ang aking katuwang sa bawat desisyon at ang sandigan ng aking puso. Ang bawat sulyap niya sa akin ay puno ng paghanga at respeto, isang bagay na kailanman ay hindi ko naramdaman sa piling ni Carlos. Ito ang aming gintong sandali sa gitna ng tagumpay. Habang nag-uusap kami, isang mahina at pasuray-suray na yabag ang narinig namin sa makinis na sahig ng butik. Si Maya, na ngayon ay isang taong gulang na, ay dahan-dahang bumibitaw sa pagkakahawak sa isang silya. Sa harap ng aming mga mata, kumuha siya ng isang hakbang, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa tuluyan siyang makalakad patungo sa aking mga bisig. Ang bawat tawa at palakpak namin ni Anton ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang unang hakbang ni Maya sa loob ng aming tagumpay ay tila isang selyo na ang lahat ng aming pagdurusa ay may katumbas na matamis na gantimpala. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang madilim at mabahong eskinita sa Quiapo, isang lalaki ang nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang buhok ay mahaba at marumi. Ang kanyang mga damit ay punong-puno ng butas at ang kanyang mga mata ay walang makikitang buhay kundi ang matinding gutom. Si Carlos, ang bawat balita tungkol sa Retaso Queen na napapanood niya sa mga telebisyon sa labas ng mga appliance store ay tila isang matalim na kutsilyo sa kanyang dibdib. Nawalan siya ng kumpanya, nawalan ng bahay, at ang babaeng tinalikuran niya ay siya na ngayong hinahangaan ng buong bansa. Isang piraso ng tinapay na itinapon ng isang dumadaan ang kanyang dinampot mula sa putikan. Isang eksena ng karma na kailanman ay hindi niya naisip na mangyayari sa kanya. Habang nagliligpit kami ng aming mga gamit para sa gabi, isang puting sobre ang iniabot sa akin ng aking sekretarya. Madam Tessa, dumating po ito kanina mula sa bangko, isang anunsyo para sa auction ng mga ari-arian. Binuksan ko ang sobre at ang aking puso ay tila tumalon sa pagkagulat. Ang bahay na dati naming tinitirhan ni Carlos, ang bahay kung saan ako itinapon sa ulan, ang bahay na pinaghirapan kong alagaan, ay isusubasta na bukas
Dahil sa dami ng utang ni Carlos na hindi nabayaran, napatitig ako sa dokumento. Ang bawat sakit ng nakaraan ay biglang bumalik, ngunit hindi na bilang isang sugat, kundi bilang isang hamon. Anton, tingnan mo ito. Iniabot ko sa kanya ang papel. Ito ang pagkakataon nating tuluyang isara ang pinto ng kahapon. Ngunit habang tinitingnan ni Anton ang dokumento, napansin niya ang isang maliit na sulat kamay sa likod ng papel na tila ba isang babala o isang huling pagmamakaawa mula sa isang taong desperado. Pupunta ka ba, Tessa? Ang tanong ni Anton nang may halong pag-aalala. Ang sagot ko ay isang matamis, ngunit matalim na ngiti. Habang ang aking isipan ay lumilipad na sa sandaling muli kong tatapakan ang lupang naging saksi sa aking pinakamababang sandali. Ngunit ngayon ay bilang isang reynang handang bawiin ang lahat. Ang malakas na huninin ng makina ng aking bagong puting sasakyan ay tila isang pagpapakilala sa buong kalsada ng aking pagdating. Huminto kami sa tapat ng gate na dati ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa aking kaligayahan. Nakatayo roon ang mga kapitbahay na dati ay tahimik na nanonood habang ako ay kinakaladkad ni Carlos palabas sa gitna ng ulan. Ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at paghanga habang pinagmamasdan ang bawat hakbang ko. Isang babaeng nakasuot ng maayos na terno, may dalang awtoridad at hindi na yumuyuko sa sinuman. Inilibot ko ang aking paningin sa bahay. Napabayaan na ito. Ang mga pintura ay nagtuklap-tuklap na, ang mga halaman ay tuyot, at ang bintana, kung saan dati ay aninag ko ang tawanan ni na Carlos at Stella ay basag na ngayon. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay naging saksi sa aking pinakamababang sandali. Ngunit sa pagkakataong ito, narito ako upang bawiin ang bawat piraso ng aking dignidad. Ang auction ay nagsimula sa gitna ng init ng araw at sa bawat pagtaas ko ng kamay para sa bid, nararamdaman ko ang unti-unting pagguho ng huling kuta ng aking nakaraan. Nang ihulog ng auctioneer ang kanyang maliit na martilyo at ideklarang ako na ang bagong may-ari, isang mahina at mabahong bulto ng tao ang lumabas mula sa likuran ng mga manonood. Ang mga tao ay nagsimulang magtakip ng ilong dahil sa tindi ng amoy na dala niya. Ang kanyang mga paa ay walang sapin, ang kanyang balat ay tila uling sa dumi, at ang kanyang mga mata ay nanlalalim dahil sa gutom. Si Carlos, nang makita niya ako, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at bigla siyang bumagsak, nakaluhod sa harap ng aking mga sapatos na gawa sa katad. Tessa, maawa ka. Patawarin mo ako. Ang kanyang pabulong na pagsusumamo, habang ang kanyang mga kamay na puno ng dumi ay pilit na gustong humawak sa laylayan ng aking damit. Ginamit lang ako ni Stella. Siya ang nag-udyok sa akin na gawin ang lahat ng yon. Para kay Maya, Tessa, para sa anak natin. Hayaan mo akong tumira sa bodega, kahit tagalinis lang ng iyong sasakyan, basta huwag mo kaming pabayaan. Ang bawat salita niya ay tila isang nakakasulasok na hangin na nagpapaalala sa akin kung gaano siya kadesperado ngayong wala na siyang mataguan. Ito ang aking gintong sandali ng ganap na kalayaan. Hindi ko naramdaman ang galit, hindi ko rin naramdaman ang awa. Ang tanging naramdaman ko ay ang isang malalim na kawalan ng pakiramdam para sa lalaking ito. Tumayo ka, Carlos. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Maya para sa iyong sariling kaligtasan. Wala kang karapatang tawagin siyang anak matapos mo siyang itapon sa putikan nang 3 araw pa lang siyang isinisilang. Ang aking mahinahon, ngunit matalim na sagot. Tumingala ako sa bahay, hindi upang humanap ng alaala, kundi upang makuha ang huling piraso ng aking kapayapaan. Ang bahay na ito ay hindi na para sa akin at lalong hindi para sa iyo. Gagawin ko itong isang center para sa mga inang biktima ng pang-aabuso upang wala ng babaeng kailangang dumanas ng ginawa mo sa akin. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, lumapit si Anton sa aking tabi at inakbayan ako. Ang kanyang presensya
ay tila isang matibay na pader na naghihiwalay sa akin sa dumi ni Carlos. Doon ko napansin ang isang maliit na kislap ng tagumpay sa mga mata ni Anton habang nakatingin sa nakaluhod na lalaki. Hindi mo na kailangang magmakaawa, Carlos. Wika ni Anton sa isang malalim na tinig. Lahat ng utang na naging sanhi ng iyong pagbagsak. Ako ang bumili ng lahat ng yon sa bangko. Ako ang nagsigurado na wala kang matitirang kahit isang sentimo. Dahil ang bawat luha ni Tessa noong gabing iyon ay may katapat na halagang hinding-hindi mo kayang bayaran. Ang revelasyon ni Anton ay tila isang huling dagok na nagpatahimik kay Carlos. Ang misteryo kung bakit ganun kabilis ang kanyang pagbagsak ay nasagot na. Ito ay dahil sa isang lalaking nagmahal ng tapat sa babaeng kanyang minaltrato. Tumalikod kami ni Anton. Iniwan si Carlos na nakasubsob sa semento habang ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan ng karma. Pagdating sa pinto ng sasakyan, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Carlos na pilit na tumatayo, ngunit muling nadulas sa putikan. Isang larawan ng isang taong tuluyan nang kinain ng kanyang sariling kasamaan. Ngunit bago kami tuluyang makaalis, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Isang boses na nagpatigil sa aking paghinga dahil sa tindi ng kilabot. Kasalanan mo ito, Carlos. Ikaw ang nag-utos sa akin. Bakit ako lang ang magbabayad? Ang matinis na hiyaw ni Stella ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na silid ng hukuman. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos at makintab ay tulo-tulo na sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit habang nakatingin sa lalaking dati niyang kinalolokohan. Nakatayo ako sa likuran, suot ang isang simpleng puting bestido, habang kalong ko si Maya na mahimbing na natutulog. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga kamay ni Stella ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Ang bawat hakbang ng mga pulis habang hinihila siya palabas ay tila isang paglilinis sa hanging dati ay puno ng lason at paninira. Hinatulan siya ng ilang taong pagkakabilanggo dahil sa arson at panloloko sa kumpanya. Sa pagkakataong ito, wala nang mamahaling pabango o itim na salamin ang makakapagtago sa kanyang tunay na anyo, isang babaeng nilamon ng sariling inggit. Nang lumabas ako ng hukuman, ang sikat ng araw ay tila mas masaya at mas maliwanag kaysa sa dati. Sa labas ng gate, nakita ko si Carlos na nakasandal sa isang puno. Wala na ang kanyang sigla, wala na ang kanyang yabang. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na lupa na hindi na dinilig ng ulan. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Tessa, narinig ko na ang hatol. Tapos na ang lahat. Ang kanyang mahinang bulong. Tumingin siya kay Maya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang tunay na luha na gumuhit sa kanyang maruming pisngi. Patawarin mo ako. Ngayon ko lang na-realize na ang lahat ng hinahanap kong kayamanan ay nasa harap ko na pala noon. Pero mas pinili kong maging bulag. Maari ko bang mahawakan ang kanyang kamay? Kahit sa huling pagkakataon? Ito ang gintong sandali ng aking ganap na pagbangon. Inayos ko ang pagkakaupo ni Maya sa aking bisig at tiningnan si Carlos ng diretso sa mga mata. Hindi ko na kailangang sabihing pinatatawad kita, Carlos. Dahil sa bawat gabi na nagpuyat ako para manahin ang mga retaso, unti-unti na kitang kinalimutan. Ang galit ko sa iyo ay napalitan na ng pasasalamat. Dahil kung hindi mo kami itinapon sa ulan, hinding-hindi ko matutuklasan ang sarili kong lakas. Hindi ko hinayaan na mahawakan niya si Maya. Ang kamay na nagnakaw ng pambili ng gatas ng aking anak ay wala ng karapatang dumampi sa kanyang balat. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking sasakyan, kung saan naghihintay si Anton at Nanay Rosa. Ang aming unang destinasyon ay ang bahay na kakabili ko lang sa auction. Ngunit hindi na ito ang bahay ng luha. Sa harap ng gate,
Isang malaking karatula ang nakasabit. Bahay Pag-asa, Vocational Center for Women. Ang bawat silid na dati ay puno ng sigawan at pait ay punong-puno na ngayon ng mga makina ng pananahi at mga makukulay na tela. Kinuha ko ang gintong susi mula sa aking bag at inilagay ito sa palad ni Nanay Rosa. Nanay, kayo po ang magiging tagapamahala rito. Kayo ang magtuturo sa kanila na mula sa mga basahang itinapon ay may mabubuong bagong buhay. Wika ko habang hinahalikan ang kanyang pisngi. Ang mga mata ni Nanay Rosa ay nagniningning sa tuwa, isang katuparan ng pangarap na kailanman ay hindi niya inakalang magaganap sa gitna ng kanyang paghihirap noon sa tambakan. Habang nagmamasid kami sa loob ng center, lumapit sa akin si Anton. Kinuha niya ang aking kamay at marahan itong pinisil. Tapos na ang laban, Tessa. Ang mga retaso ng kahapon ay isa ng matibay na tela ng tagumpay. Bulong niya. Tumango ako. Habang pinagmamasdan ang mga kababaihang nagsisimula nang humawak sa kanilang mga makina. Ang ingay ng mga tumatakbong karayom ay tila isang orkestra ng bagong simula. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan, isang pamilyar na bulto ng tao ang muling sumulpot sa dulo ng kalsada. Si Carlos pa rin, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya lumalapit. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa amin mula sa malayo, habang ang bawat tao sa paligid ay naglalakad palampas sa kanya na tila ba isa siyang anino na hindi nararapat bigyan ng pansin. Ang kanyang huling pagsisisi ay naging isang malamig na bilangguan na dadalhin niya habang buhay. Habang pasakay na kami sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit kay Carlos at binigyan siya ng isang piraso ng tinapay. Ang larawang yon ay tila isang huling paalala na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagtimbang sa bawat gawa ng tao. Ngunit ang tanong na nanatili sa aking isipan ay, sa paglipas ng panahon, makakahanap din kaya siya ng sarili niyang kapayapaan o ang kanyang mga nagawang pagkakamali ay mananatiling isang multong, hinding-hindi siya lulubayan. Sa bawat punit ng kahapon, may tahinang bukas na mas matibay at mas maganda kaysa sa orihinal. Ang bawat salitang iyon ay nakasulat sa isang malaking frame sa gitna ng Bahay Pag-asa, ang sentrong naging kanlungan ng mga pangarap na dati ay itinuring na basura. Ngayong araw, ang amoy ng sariwang sampagita ay humahalimuyak sa buong paligid. Humahalo sa bango ng bagong luto na kakanin. Ang mga kalsada ng aming dating baryo, na dati ay maputik at madilim, ay pinalamutian ngayon ng mga makukulay na banderitas na gawa sa mga retaso. Ang bawat tao ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang ngiti dahil ang araw na ito ay hindi lamang pagdiriwang ng isang kasal, kundi pagdiriwang ng muling pagsilang ng aming buong komunidad. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang aking pangkasal na gown. Hindi ito gawa sa mamahaling tela mula sa ibang bansa. Ito ay isang obra maestra na ginuwardyahan ko ng aking sariling mga kamay. Isang puting terno na may mga accent ng makukulay na burda mula sa mga retasong itinago ko mula sa aking unang linggo sa dampa ni Nanay Rosa. Ang bawat hibla nito ay may kwento ng puyat, luha at tagumpay. Nang pumasok si Nanay Rosa, na ngayon ay elegante sa kanyang suot na barot saya, hindi niya mapigilang mapaluha habang hinahawakan ang aking mga balikat. Napakaganda mo, Tessa. Higit pa sa isang reyna, ikaw ay isang mandirigma na nagtagumpay sa sarili niyang laban. Bulong ni Nanay Rosa habang iniuunat ang aking belo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Tila ba nakikita niya sa akin ang lahat ng pag-asang minsan ay nawala sa kanya noong siya ay nasa tambakan pa. Ito ang aming gintong sandali. Nang magsimula ang martsya, hindi isang magarbo at malamig na simbahan ang aming kinalalagyan, kundi ang mismong bakuran ng center na itinayo namin mula sa guho. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Anton,
Suot ang kanyang barong na may tatak ng aming kumpanya. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha ng kagalakan habang pinapanood niya ang bawat hakbang ko. Sa kanyang tabi, bitbit ang isang basket ng mga talulot ng rosas ay si Maya. Papa, ang masayang sigaw ni Maya nang makita niya si Anton na lumapit upang alalayan ako sa huling hakbang ng martsa. Ang salitang iyon, ang tawagin si Anton na ama, ay tila isang huling piraso ng puzzle na kumumpleto sa aking pagkatao. Binuhat ni Anton si Maya at sabay kaming humarap sa dambana. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang palad na humahawak sa aking kamay, isang hawak na puno ng pangako na hinding-hindi na niya ako hahayaang lumakad ng mag-isa sa ulan. Matapos ang seremonya, habang ang lahat ay abala sa pagsasalo-salo at tawanan, lumayo ako sandali at tumayo sa balkonahe ng center. Inilibot ko ang aking paningin sa malayo. Sa dulo ng kalsada, aninag ko ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng bangketa, nakatingin sa aming direksyon. Si Carlos. Malayo siya. Tila isang aninong unti-unti nang nilalamon ng dilim ng hapon. Wala na akong nararamdamang puot para sa kanya. Ang galit ay napalitan na ng isang malalim na katahimikan. Tinalikuran ko siya ng tuluyan, hindi dahil sa galit, kundi dahil ang aking mundo ay punong-puno na ng liwanag para bigyan pa ng puwang ang anumang kadiliman mula sa nakaraan. Tumingala ako sa langit. Ang hapon ay nagtatapos sa isang makulay na paglubog ng araw at sa gitna ng mga ulap ay sumilip ang isang rurok ng bahaghari matapos ang isang mabilis at mahinang ambon. Tapos na ang ulan, Maya. Tapos na ang gabi. Bulong ko sa aking sarili habang nararamdaman ang muling pagyakap ni Anton mula sa aking likuran. Sa bawat punit ng kahapon, may tahi ng bukas. Ang aming buhay ay tila isang malaking tapestry, magulo sa likuran, puno ng mga buhol at dugtong. Ngunit kapag tiningnan mo sa harapan, ito ay isang napakagandang larawan ng katatagan at pag-ibig. Kasama si Anton, si Nanay Rosa, at si Maya, handa na akong harapin ang anumang bukas, bitbit ang mga retaso ng aking karanasan na ngayon ay naging pinakamahalagang kayamanan ng aking buhay. Lumipas ang 5 taon na tila ba isang mabilis na pag-ikot ng rurida sa makinang pananahi. Ang amoy ng bagong lulon na tela at ang mainit na sikat ng araw sa bintana ng aking opisina ang naging pamilyar na yakap sa bawat umaga ng aking buhay. Sa labas, naririnig ko ang masayang tawanan ng mga kababaihan sa Bahay Pag-asa. Ang bawat huni ng kanilang mga makina ay tila isang koro ng pagtatagumpay, isang patunay na ang bawat sugat ay kayang hilumin ng tamang sinulid at karayom. Sa isang sulok ng aking mesa, naroon ang isang luma at kupas na litrato. Ito ang larawan ko noong gabing itinapon ako sa ulan, basang-basa at walang kalaban-laban. Tinitingnan ko ito hindi para saktan ang aking sarili, kundi para ipaalala sa aking kaluluwa kung gaano kalayo na ang aking narating. Madalas akong tanungin ni Nanay Rosa, na ngayon ay masigla pa ring namamahala sa aming foundation, kung napatawad ko na ba si Carlos. Ang patawad, sa aking palagay, ay hindi isang salitang basta na lamang binibitawan. Ito ay isang proseso ng unti-unting pagbitaw sa bigat na pumipigil sa iyong paglipad. Hindi ko kailangang pumunta sa kanya at sabihing ayos na ang lahat. Ang katotohanan na hindi na kumukulo ang aking dugo kapag nababanggit ang kanyang pangalan at ang kakayahan kong tignan ang kanyang anak nang walang pait sa aking puso, iyon ang aking tunay na patawad. Ang kapayapaang tinatamasa ko ngayon sa piling ni Anton ay sapat na upang malunod ang lahat ng ingay ng aking nakaraan. Si Carlos ay naging isang bahagi na lamang ng aking kasaysayan, isang guro na nagturo sa akin kung paano maging matapang sa gitna ng kawalan. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Anton sa tabing dagat, kasama si Maya, na ngayon ay masigla ng tumatakbo sa buhanginan,
Naramdaman ko ang mahigpit na hawak ng kanyang kamay sa aking palad. Ang bawat haplos niya ay tila isang bulong na hinding-hindi na ako muling maliligaw. Sa aming likuran, ang anino ng aming nakaraan ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang pangunahing aral na iniwan ng aking kwento ay simple lamang. Ang buhay ay parang isang retaso. Maaring ito ay punit-punit, marumi, at tila wala ng silbi sa mata ng iba. Ngunit sa kamay ng isang taong may pag-asa at determinasyon, ang bawat pirasong ito ay maaaring pagdugtong-dugtungin upang makabuo ng isang obra maestra. Huwag kang matakot sa iyong mga sugat, dahil ang bawat tahi rito ay siyang magpapatibay sa iyo sa susunod na unos. Sa bawat babaeng nakikinig, sa bawat inang nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa, tumingin ka sa iyong mga kamay. Mayroon kang kapangyarihang tahiin muli ang iyong sariling tadhana. Ang mga retaso ng iyong kahapon ay hindi basura. Sila ang mga pinakaimportanteng piraso ng iyong magandang bukas. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw, alam kong bukas, gigising ako sa isang mundong hindi na muling magdidilim para sa akin at para sa aking pamilya. Sapagkat ang pag-ibig, kapag itinahi ng katapatan at sakripisyo, ay isang telang hinding-hindi kailanman maluluma o masisira.